habang ang mga prutas ay karaniwang itinuturing na bahagi ng isang malusog na dieta. May ilang uri nito na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga taong lampas sa edad na 60. Ang epekto ng ilang prutas sa asukal sa dugo, presyon, bato, o tiyan ay maaaring magpalala ng mga kasalukuyang kondisyon sa kalusugan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 uri ng prutas na dapat iwasan o limitahan ng mga nakatatanda. Batay sa ebidensyang medikal, ang layunin ay makatulong sa mas ligtas na pagpili ng pagkain para sa kalusugan at kalidad ng buhay sa pagtanda. Durian mataas sa calories at saturated fat. Ang durian ay kilala sa Timog Silangang Asya bilang hari ng mga prutas. Ngunit sa kabila ng taglay nitong mga antioxidant at bitamina, ito rin ay may mataas na caloric value at saturated fat na maaaring makaapekto sa kalusugan ng mga nakatatanda. Ayon sa datos ng USDA Food Data Central 2020, bawat 100 gramo ng durian ay may humigit kumulang 147 calories at 5 gramo ng fat, kung saan ang malaking bahagi nito ay saturated fat. Sa mga taong lampas sa edad na 60, ang metabolismo ay natural na bumabagal at ang kakayahan ng katawan na gamitin ang labis na enerhiya ay nababawasan. Dahil dito, ang mga pagkaing mataas sa calorie at taba, gaya ng durian, ay maaaring magdulot ng pagtaas ng timbang, kolesterol, at mas mataas na panganib sa cardiovascular disease kung hindi kontrolado ang dami ng kinakain. Ayon sa World Health Organization, WHO, 2018, ang labis na intake ng saturated fat ay isa sa mga risk factor sa pagtaas ng low-density lipoprotein LDL o bad cholesterol sa dugo, na konektado sa atherosclerosis at stroke. Bukod dito, ang durian ay kilala rin sa pagkakaroon ng natural na sugar content na mataas, lalo na kapag hinug. Base sa pag-aaral ng Malaysian Journal of Nutrition 2017, isang serving ng durian halos 243 gramo o isang piraso ay maaaring maglaman ng 27 hanggang 40 gramo ng carbohydrates. Karamihan ay mula sa natural na asukal. Ito ay hindi agad mapanganib sa mga kabataan o aktibong individual, ngunit para sa mga senior na may type 2 diabetes o impaired glucose tolerance, ang biglaang pagtaas ng blood sugar ay maaaring magdulot ng hyperglycemia. Isa ring mahalagang konsiderasyon ang digestive tolerance ng mga nakatatanda. Dahil ang durian ay may mataas na fiber at sulfur-containing compounds, maaari itong magdulot ng kabag, bloating, o hindi komportableng pakiramdam sa tiyan, lalo na kung may kasamang gastrointestinal sensitivity. Ang sulfur compounds ng durian ay kilalang nakaaapekto rin sa metabolismo ng alak ethanol, kaya't inirerekomendang iwasang pagsabayin ang durian at alkohol, na maaaring maging mas delikado sa mga senior na umiinom ng maintenance medication. Bagamat hindi ipinagbabawal ang pagkain ng durian, mahalaga ang kontrol sa dami at dalas. Inirerekomenda ng mga dietitian na limitahan ito sa maliit na bahagi, halimbawa, 100-150 gramo at hindi regular na bahagi ng araw-araw na dieta ng mga senior citizens. Sa halip, maaaring pumili ng mas magaan na prutas gaya ng papaya, mansanas, o peras na mas mababa ang asukal at taba, ngunit mataas sa fiber at mas madaling tunawin. Sa kabuuan, ang durian ay hindi masamang prutas per se, ngunit para sa mga nakatatanda, lalo na iyong may mga pre-existing na kondisyon sa puso, dugo, o metabolismo, ang sobrang pagkain nito ay maaaring magdulot ng hindi ka nais-nais na epekto sa kalusugan. Kaya't ang maingat na pagpili. Tamang bahagi.
at pagkonsulta sa nutritionist o doktor ay mahalagang bahagi ng ligtas na nutrisyon sa pagtanda. Mangga mataas sa natural na asukal, maaaring makaapekto sa glycemic control. Ang mangga ay isa sa mga pinakapopular na prutas sa mga bansa sa Asya at kilala sa taglay nitong bitamina A, C, at antioxidants. Subalit, sa kabila ng mga benepisyo nito, ang mangga, lalo na kapag hinog, ay may mataas na fructose content na maaaring maging sanhi ng glycemic fluctuations, lalo na sa mga taong may edad na at may kondisyon gaya ng type 2 diabetes o prediabetes. Ayon sa USDA National Nutrient Database 2020, ang zintasang hiniwang hinog na mangga, mga 165 gramo, ay naglalaman ng humigit kumulang 23 grams ng sugar at 25 grams ng carbohydrates. Karamihan ay mula sa fructose at glucose. Bagamat ito ay natural na asukal, ang epekto nito sa blood sugar ay maaaring kapareho rin ng mga processed sugar kung kakainin ng walang sapat na fiber o protina. Ito ay pinatutunayan sa isang pag-aaral sa Journal of Nutrition and Metabolism 2016, kung saan ipinakita na ang mataas na fructose load ay may direktang epekto sa insulin resistance sa mga matatandang pasyente. Ang mga nakatatanda ay kadalasang may mas mababang insulin sensitivity at mas mabagal na carbohydrate metabolism. Ayon sa American Diabetes Association ADA 2019, sa ganitong sitwasyon, ang pagkain ng mga prutas na mataas sa glycemic index GI, gaya ng hinog na mangga, ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng blood glucose levels. Ang average glycemic index ng hinog na mangga ay nasa 5160 na nasa mid to high range. Depende sa variety at maturity. Dagdag pa rito, ang sobrang fructose ay hindi lamang problema para sa glucose regulation. Ayon sa British Journal of Nutrition 2015, ang sobrang fructose ay maaaring magdulot ng hepatic lipogenesis o ang pagbuo ng taba sa atay, na kung hindi makokontrol ay maaaring mauwi sa non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD, isang karaniwang kondisyon sa mga matatanda na may sedentary lifestyle at mataas na sugar intake. Para sa mga senior na may diabetes, metabolic syndrome, or fatty liver, ang pagkonsumo ng hinog na mangga ay kailangang maging maingat. Hindi ito nangangahulugan na ang mangga ay kailangang ganap na iwasan. Ngunit mahalaga ang portion control at pagkain nito kasabay ng pagkain na may mataas na fiber or protina gaya ng mani, yogurt o chia seeds upang mapabagal ang glucose absorption. Bukod sa blood sugar control, mahalagang isaalang-alang din ang dental health ng mga nakatatanda. Ang malagkit at matamis na prutas gaya ng mangga ay maaaring dumikit sa enamel ng ngipin na nagiging sanhi ng bacterial growth at tooth decay. Ayon sa International Dental Journal 2018, dahil maraming senior ang may dry mouth xerostomia dulot ng gamot o edad, mas bumababa ang natural na kakayahan ng laway na linisin ang sugar residue. Sa konklusyon, bagamat ang mangga ay isang masustansyang prutas, ang sobrang pagkonsumo nito ay may kaakibat na panganib para sa mga nakatatanda, lalo na kung may kondisyon sa asukal sa dugo, atay, o ngipin. Inirerekomenda ng mga dietitian na limitahan ito sa kalahating tasang hiniwang mangga kada kain at iwasan ang sabay-sabay na pagkain ng ibang matamis na prutas sa parehong pagkain. Ang pagsunod sa tamang bahagi at balanse ay susi upang mapanatili ang kalusugan habang patuloy na tinatamasa ang lasa ng mga paboritong prutas. Pakwan mataas ang glycemic index, mababa sa fiber,
Ang pakwan ay isang prutas na madalas iugnay sa hydration dahil sa mataas nitong water content. Totoo na ito ay naglalaman ng bitamina A, C, at antioxidants gaya ng lycopene. Ngunit para sa mga nakatatanda, ang nutritional profile ng pakwan ay may ilang aspeto na dapat pagtuunan ng pansin, lalo na kung isa sa alang-alang ang blood sugar management at digestive health. Ayon sa datos ng USDA Food Data Central 2020, ang bawat 100 gramo ng pakwan ay may tinatayang 7.5 grams ng carbohydrates, kung saan halos lahat ay simple sugars tulad ng fructose at glucose. Bagamat mababa ang total calories 30 kilocalories bawat 100 grams, ang pakwan ay may glycemic index GI na 72 na itinuturing na mataas. Ang glycemic load GL naman ay mas mababa sa 5 kada typical serving. Ngunit ang bilis ng epekto sa blood sugar ay nananatiling mahalaga, lalo na kung ito'y kinakain ng walang kasabay na protina or fiber. Sa isang ulat ng American Journal of Clinical Nutrition 2014, ipinapakita na ang pagkain ng mga pagkaing may mataas na GI ay kaugnay ng mas mataas na panganib ng insulin resistance at cardiovascular disease, lalo na sa mga individual na higit sa edad na 60. Ang katawan ng mga matatanda ay mas sensitibo sa biglaang pagbabago sa glucose level na maaring magdulot ng fatigue, pagkalito, at kahirapan sa konsentrasyon, lalo na kung may kasamang diabetes o hypoglycemia episodes. Bukod sa epekto sa asukal sa dugo, ang pakwan ay kulang sa dietary fiber. Ang fiber ay mahalaga para sa mga nakatatanda upang mapanatili ang regular na pagdumi, maiwasan ang constipation at mabawasan ang panganib ng colorectal disorders. Ayon sa Institute of Medicine IOM, 2018, ang inirekomendang fiber intake para sa mga taong higit sa 50 ay 21 grams toast day para sa kababaihan at 30 grams toast day para sa kalalakihan. Subalit, ang pakwan ay naglalaman lamang ng 0.4 grams ng fiber bawat 100 grams, na halos walang naitutulong sa pang-araw-araw na fiber requirement. Isa ring dapat tandaan ay ang epekto ng malamig o sobrang malamig na pakwan sa mga matatandang may gastric sensitivity. Ayon sa ulat ng European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2017, ang mga senior na may irritable bowel syndrome IBS o functional dyspepsia ay maaaring makaranas ng bloating, kabag, o discomfort pagkatapos kumain ng malamig na prutas na may mataas na water content tulad ng pakwan. Para sa mga may chronic kidney disease, CKD, ang pakwan ay maaaring maging source ng potassium na kailangang limitahan sa ilang pasyente. Kahit na hindi ito kasing taas ng saging, ang sobrang pagkonsumo ay maaaring magdagdag sa total daily potassium intake. Ang National Kidney Foundation 2020 ay nagbabala na ang labis na potassium ay maaaring magdulot ng hyperkalemia na mapanganib sa puso. Sa kabila ng mga ito, ang pakwan ay hindi kailangang lubusang iwasan, ngunit para sa mga nakatatanda, ang tamang bahagi at pag-combine nito sa ibang pagkain ay mahalaga. Inirerekomenda ng mga nutrisyonista na limitahan ito sa 1 teaspoon tasang hiniwang pakwan kada serving. At sabayan ito ng protina o low GI na pagkain gaya ng nuts, yogurt, o whole grains upang mabawasan ang epekto sa blood sugar. Sa buod, bagamat ang pakwan ay may taglay na hydration at antioxidants, ang kakulangan nito sa fiber, mataas na glycemic index, at posibleng epekto sa gastrointestinal health ay dahilan kung bakit ito ay dapat kainin ng may pag-iingat sa mga nakatatanda. Ang pagkakaroon ng tamang impormasyon at disiplina sa pagkain ay susi sa mas maayos na pamumuhay sa edad na lampas 60.
Langka maaaring maging sanhi ng bloating, allergy at digestive discomfort sa seniors. Ang langka jackfruit ay isang prutas na kilala sa Pilipinas at iba pang bahagi ng Asya dahil sa taglay nitong fiber, vitamin C, at natural na tamis. Bagamat may mga benepisyo ito sa kalusugan, ang regular o labis na pagkonsumo ng langka ng mga nakatatanda ay dapat pag-isipan ng mabuti. Lalo na kung may kasamang mga kondisyong medikal tulad ng irritable bowel syndrome (IBS), food sensitivity, o digestive insufficiency. Ayon sa USDA Food Data Central 2020, ang 100 gramo ng langka ay naglalaman ng halos 23.5 gramo ng carbohydrates, kabilang na ang 19 gramo ng natural sugar. Bagamat ang sugar na ito ay hindi refined, ito ay maaaring maging mapanganib para sa mga senior na may diabetes o impaired glucose metabolism, lalo na kung kinakain ng mag-isa at sa malaking dami. Ang glycemic index ng langka ay hindi kasing taas ng pakwan o hinog na mangga, ngunit dahil sa taglay nitong simpleng asukal, maaari rin itong magdulot ng blood sugar spikes kapag hindi na-regulate ang dami. Isa sa mga pangunahing issue sa langka para sa mga nakatatanda ay ang digestive response ng katawan sa sobrang fiber at resistant starch nito. Ayon sa isang pagsusuri sa Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 2019, ang langka ay naglalaman ng mataas na level ng insoluble fiber at fermentable carbohydrates. Sa mga individual na may mahina o sensitibong digestive system, ito ay maaaring magdulot ng kabag, bloating, at abdominal discomfort. Lalo na kapag hindi sapat ang digestive enzyme sa katawan, isang pangkaraniwang issue sa mga matatanda. Bukod dito, may mga naitalang kaso ng hypersensitivity at allergic reaction sa langka, bagamat ito ay hindi kasing karaniwan ng allergy sa mani o hipon. Ayon sa isang clinical report sa Asia-Pacific Journal of Allergy and Immunology 2017, ang ilang individual ay nakaranas ng urticaria, pangangati ng balat, at anaphylaxis matapos kumain ng langka, lalo na kung sila ay may history ng allergy sa prutas gaya ng birch pollen, figs, o latex dahil sa tinatawag na latex fruit syndrome. Sa mga nakatatandang may chronic gastrointestinal conditions tulad ng diverticulitis o post-surgical gut sensitivity, ang fiber load mula sa langka ay maaaring mahirap tunawin at magdulot ng overfermentation sa kolon na lalong nagpapalala ng sintomas. Ayon sa Mayo Clinic 2021, ang mga pagkaing may mataas na fermentable monosaccharides and polyols FODMAPs, kabilang ang langka ay maaaring magdulot ng abdominal pain, gas, at irregular bowel habits sa mga may IBS. Hindi rin dapat balewalain ang dami ng potassium sa langka, bagamat makakatulong ito sa blood pressure regulation. Ang mga pasyente na may chronic kidney disease (CKD) ay dapat umiwas o magbantay sa mga pagkaing mataas sa potassium. Ayon sa National Kidney Foundation 2020, ang hindi sapat na pag-excrete ng potassium ay maaaring magdulot ng hyperkalemia, isang kondisyon na maaaring makasira sa puso at nervous system. Gayunpaman, hindi nangangahulugan na ang langka ay kailangang ganap na iwasan. Kung ang isang senior ay walang allergy o gastrointestinal sensitivity, maaaring kumain ng langka sa limitadong bahagi, halimbawa 50-75 gramo kada kain, at mas mainam kung ito ay bahagi ng balanced meal na may kasamang protina at low GI food. Ang raw or steamed jackfruit, hindi hinog, ay may mas mababang sugar content at mas madaling tunawin, na maaaring mas ligtas para sa ilang senior. Sa pangkalahatan, ang langka ay isang prutas na may benepisyo,
Ngunit hindi ito universally safe para sa lahat ng nakatatanda, para sa mga may diabetes, allergy history, o sensitive digestion. Mas makabubuting kumonsulta muna sa nutritionist o doktor bago ito isama sa regular na dieta. Ang tamang kaalaman at moderasyon ang pinakamabisang proteksyon sa kalusugan sa pagtanda. Saging lantang hinog mataas sa potassium, maaaring magdulot ng problema sa bato at kalamnan. Ang saging ay isa sa mga prutas na karaniwang itinuturing na ligtas para sa lahat ng edad. Ito ay may mataas na taglay na potassium, vitamin B6 at the dietary fiber, na may positibong epekto sa kalusugan ng puso at ng digestive system. Gayunpaman, ang labis na pagkain ng saging, lalo na kung ito ay lantang hinog, ay maaaring magdulot ng panganib para sa ilang nakatatanda. Partikular na sa mga may chronic kidney disease (CKD) o problema sa electrolyte balance. Ayon sa USDA Food Data Central 2020, ang isang medium-sized na saging mga 118 gramo ay naglalaman ng humigit kumulang 420 ng potassium. Habang ang potassium ay mahalaga para sa nerve function at muscle contraction, ang sobrang potassium sa katawan hyperkalemia ay isang seryosong kondisyon na maaaring magdulot ng pabago-bagong tibok ng puso, arrhythmia, kahinaan ng kalamnan, at sa matinding kaso, cardiac arrest. Ayon sa National Kidney Foundation 2021, ang mga pasyente na may stage 3 sa 5 CKD ay may mas mababang kakayahan na alisin ang sobrang potassium sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihi, kaya't ang sobrang potassium mula sa pagkain ay maaaring manatili sa dugo. Dagdag pa rito, habang hinog ang saging, lalo na ang lantang hinog na may itim o malambot na bahagi, tumataas ang level ng simple sugars nito. Ayon sa isang pagsusuri ng Journal of Food Composition and Analysis 2016, ang starch sa saging ay unti-unting nagiging glucose, fructose, at sucrose habang ito ay nagkakahinog. Ang saging na lantang hinog ay maaaring maglaman ng mas mataas na glycemic load na posibleng makaapekto sa blood sugar control, lalo na sa mga matatandang may pre-diabetes o type 2 diabetes. Sa isang senior population na mas mabagal ang insulin response, ang mga simpleng asukal mula sa sobrang hinog na saging ay maaaring magdulot ng postprandial hyperglycemia o biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Isa pang aspeto na dapat isaalang-alang ay ang kalagayan ng mga kalamnan ng matatanda. Sa mga taong may age-related muscle loss sarcopenia, ang imbalance sa electrolytes, lalo na sa potassium, ay maaaring magpalala ng muscle cramps, panghihina, at kawalan ng koordinasyon. Ayon sa Clinical Interventions in Aging 2017, ang tamang balanse ng potassium, sodium, calcium, at magnesium ay mahalaga para sa neuromuscular function. Kaya't ang labis na potassium intake mula sa pagkain tulad ng saging ay kailangang bantayan. Hindi rin ligtas na isipin na ang lahat ng saging ay pantay-pantay. Ang ilang varieties ng saging, gaya ng lakatan, ay may mas mataas na sugar content kaysa sa saba. Gayun din, ang banana-based products tulad ng banana chips ay kadalasang pinirito at dinagdagan ng asukal. Kaya't mas delikado pa ito para sa mga may problema sa metabolic health. Para sa mga nakatatanda na walang problema sa bato, ang moderate na konsumo ng saging ay maaaring manatiling bahagi ng balanseng pagkain. Subalit para sa mga may renal insufficiency, heart disease o diabetes, inirerekomenda ng mga dietitian na limitahan ang saging sa 1-2 piraso kada araw at iwasan ang mga saging na labis ang pagkahinog. Mainam ding pagsamahin ito sa pagkain na may protina o healthy fats
upang mapabagal ang pag-absorb ng asukal sa dugo. Sa kabuuan, habang ang saging ay may mga nutrisyong kapaki-pakinabang, ang sobrang pagkonsumo nito, lalo na sa maling kondisyon ng katawan, ay maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon, lalo na sa kalusugan ng bato, puso, at kalamnan ng mga nakatatanda. Ang kaalaman sa tamang bahagi at kalagayan ng prutas ay mahalagang bahagi ng ligtas at epektibong nutrisyon sa pagtanda. Ubas maliit ngunit mataas sa asukal, mababa sa fiber. Ang ubas grapes ay madalas na itinuturing na healthy snack dahil sa taglay nitong antioxidants gaya ng resveratrol at vitamin C. Gayunpaman, ang nutritional profile ng ubas ay hindi palaging akma para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga may diabetes, metabolic syndrome o kondisyon sa puso. Sa kabila ng laki nito na tila walang panganib, ang ubas ay kabilang sa mga prutas na may mataas na sugar density at mababang fiber content, na maaaring makaapekto sa glycemic control ng mga matatandang pasyente. Ayon sa USDA Food Data Central 2020, ang babantasang ubas humigit kumulang 151 gramo ay may taglay na 27.3 gramo ng carbohydrates, kung saan halos 23 gramo ay mula sa natural sugar tulad ng glucose at fructose. Dahil mababa rin ang fiber content nito, tinatayang 1.4 gramo. Ang asukal sa ubas ay mabilis na nasisipsip sa dugo, na maaaring magdulot ng blood sugar spikes kung kakainin ng walang kasamang protina o complex carbohydrates. Sa mga nakatatanda, ang insulin sensitivity ay natural na bumababa sa edad. Ayon sa ulat ng Diabetes Care Journal 2018. Kaya't ang mga pagkain tulad ng ubas ay kailangang kainin ng may pag-iingat. Hindi rin gaanong tumutulong ang ubas sa digestive regulation. Bagamat ito ay may ilang polyphenols na maaaring makabuti sa kolon, ang kulang sa dietary fiber ay nagpapababa ng kakayahan nitong mag-promote ng regular bowel movement, isang mahalagang konsiderasyon sa populasyon ng mga senior. Ayon sa National Institute on Aging 2021, maraming matatanda ang dumaranas ng constipation dahil sa kombinasyon ng mababang fluid intake, kakulangan sa fiber, at pagbawas sa pisikal na aktibidad. Dahil dito, ang ubas ay hindi mainam bilang pangunahing prutas para sa digestive health support. May isa pang aspeto ng ubas na dapat bigyang pansin ang laki ng serving relative sa volume ng asukal. Dahil maliit at madaling nguyain, ang ubas ay kadalasang nakakain sa malaking dami ng hindi namamalayan. Halimbawa, 12 ubas ay maaaring katumbas ng mahigit 15 na gramo ng asukal na halos kapareho ng isang kutsarang puting asukal. Sa mga nakatatandang may blood sugar control issues, ito ay hindi maliit na halaga. Bukod sa epekto sa blood glucose, ang ubas ay may taglay na salicylates at tannins na sa ilang individual ay maaaring magdulot ng headache, skin irritation, o gastrointestinal symptoms, lalo na kung may food sensitivity. Ayon sa Allergy, Asthma and Clinical Immunology Journal 2017, ang ilang matatanda na may history ng sensitivity sa wine or dried fruits ay maaari ring makaranas ng adverse reaction sa fresh grapes. Kahit sa maliit na dami, sa kabila ng mga babala, ang ubas ay hindi kailangang ganap na iwasan. Ito ay may resveratrol, isang antioxidant na may potensyal na epekto sa cardiovascular protection at cognitive aging, batay sa mga pag-aaral gaya ng inilathala sa Frontiers in Aging Neuroscience 2019. Gayunpaman, ang mga benepisyong ito ay makakamit sa napakakaunting dami, kaya't hindi kailangang ubusin ng marami. Para sa ligtas na pagkain ng ubas sa senior population,
Inirerekomenda ng mga dietitian na limitahan ito sa 8 to 20 piraso kada serving at kainin ito kasabay ng pagkaing mataas sa fiber o protina, halimbawa, isama sa oats, chia pudding, or yogurt. Mainam ding iwasan ang dried grapes raisins na mas condensed ang sugar content. Sa kabuuan, bagamat ang ubas ay may positibong aspeto sa nutrisyon, ang maliit nitong anyo ay hindi dapat magpahina sa tamang pag-estima sa asukal na taglay nito. Para sa mga nakatatanda, ang moderasyon, tamang kombinasyon ng pagkain, at pagkakaalam sa mga epekto nito sa kalusugan ay mahalagang gabay upang mapanatili ang kontrol sa blood sugar at digestion habang tinatamasa ang mga paboritong prutas. Abukado mataas sa taba at kalorya, maring mabigat sa pagkatunaw. Ang abukado ay isang prutas na kilala sa mataas nitong taglay na healthy fats, partikular na monounsaturated fatty acids, MUFA, na iniuugnay sa kalusugan ng puso. Gayunpaman, sa kabila ng mga benepisyo nito, ang abukado ay hindi palaging angkop sa lahat ng matatanda, lalo na sa mga may problema sa bile digestion, atay, or may pinababang digestive efficiency. Ayon sa USDA Food Data Central 2020, ang 100 gramo ng abukado ay naglalaman ng humigit kumulang 160 kilocalories, 15 gramo ng taba, at 2 gramo ng saturated fat. Sa unang tingin, ito ay maaaring mukhang katamtaman. Subalit, para sa mga taong lampas, edad 60 na may mas mabagal na basal metabolic rate BMR at mababa ang pisikal na aktibidad, ang sobrang caloric density ng abukado ay maaaring magresulta sa hindi inaasahang pagtaas ng timbang kung hindi maayos ang bahagi ng pagkain. Dagdag dito, ayon sa isang ulat ng Clinical Interventions in Aging 2018, ang pagpoproseso ng taba ay nangangailangan ng sapat na dami ng bile at digestive enzymes, na karaniwang bumababa sa mga matatanda, lalo na kung may kasaysayan ng gallbladder removal cholecystectomy o fat malabsorption syndromes. Sa ganitong mga kaso, ang pagkain ng mataas na fat content, kahit na ito ay mula sa healthy source tulad ng abukado, ay maaaring magdulot ng bloating, steatorrhea, malangis na dumi, at hindi komportableng pakiramdam sa tiyan. Bukod sa digestive aspect, may epekto rin ito sa mga matatandang may pancreatic insufficiency o chronic liver disease dahil ang mataas na fat load ay maaaring dagdagan ang metabolic burden sa mga organong ito. Ayon sa World Gastroenterology Organization WGO 2017, ang mga taong may compromised bile production o exocrine pancreatic function ay kailangang limitahan ang mga pagkaing mataas sa taba upang maiwasan ang komplikasyon. May ilang pag-aaral rin na tumatalakay sa posibleng epekto ng sobrang MUFA intake sa lipid profile ng matatanda. Bagaman kadalasan itong may protective effect, ang labis na konsumo ng anumang uri ng taba, kahit maganda, ay maaaring magdulot ng imbalance sa omega-6 omega-3 ratio na iniuugnay sa chronic inflammation. Ayon sa Journal of the American College of Nutrition 2016, ang optimal balance ng fatty acids ay mahalaga upang mapanatili ang cognitive function at cardiovascular health sa mga senior. Isa pang praktikal na issue ay ang serving size awareness. Karaniwang nakakakain ang isang tao ng kalahati o buong abukado sa isang kainan, na maaaring maglaman ng 250-300 kcal at higit sa 20 gramo ng taba. Depende sa laki. Sa mga matatanda na may calorie-restricted diet para sa weight management o glycemic control, ang ganitong dami ay maaaring makaapekto sa overall meal balance, lalo na kung sinabayan pa ng ibang energy-dense foods. Gayunpaman, hindi nangangahulugan na ang abukado ay dapat ganap na alisin sa dieta ng mga nakatatanda.
Sa katunayan, kapag kinakain sa moderate na bahagi, ito ay maaaring makatulong sa satiety, nutrient absorption, lalo na ng fat-soluble vitamins A, D, E, at K, at blood lipid regulation. Inirerekomenda ng mga dietitian ang 1/4 hanggang 1/2 avocado kada kain, kasabay ng mga pagkain na mataas sa fiber at protina upang mapanatili ang metabolic balance. Sa kabuuan, bagamat ang abukado ay itinuturing na superfood ng marami, hindi ito ligtas sa lahat ng sitwasyon, lalo na sa mga senior na may mababang digestive tolerance o calorie control requirements. Ang kaalaman sa tamang bahagi, kaangkupan sa kondisyon ng katawan, at pagkonsulta sa healthcare provider ay mahalagang hakbang upang masulit ang nutrisyon ng prutas na ito nang hindi isinusuong ang kalusugan sa panganib. Hindi lahat ng prutas ay automatikong ligtas para sa bawat edad. Para sa mga nakatatanda, ang mga pagbabago sa metabolismo, kondisyon ng bato, at kontrol sa blood sugar ay nangangailangan ng mas maingat na pagsusuri sa mga pagkain, pati na rin sa mga prutas na karaniwang itinuturing na malusog. Gaya ng nakita natin sa video na ito, may mga prutas na, kapag kinain ng labis o sa maling kalagayan, ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan. Ang wastong kaalaman sa nutritional content, glycemic index, at fiber-fat balance ng mga prutas ay mahalaga upang mapanatili ang magandang kondisyon ng katawan sa pagtanda. Hindi kinakailangang ganap na umiwas, ngunit ang tamang bahagi, timing, at kombinasyon ng pagkain ay may malaking epekto sa kabuuang kalusugan. Kung may kasalukuyang kondisyon gaya ng diabetes, hypertension, o sakit sa bato, mas mainam na kumonsulta muna sa doktor o rehistradong nutrisyonista bago isama ang ilang uri ng prutas sa regular na dieta. Para sa ligtas at epektibong pamumuhay, tandaan, hindi lahat ng natural ay automatikong ligtas, lalo na kung ang katawan ay may natatanging pangangailangan. Kung nakatulong sa iyo ang impormasyon sa video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para matulungan din ang iba. I-comment kung alin sa mga prutas na ito ang ikinagulat mong maaaring mapanganib. At i-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang gabay sa kalusugan ng mga 60 Pulse